pahinga. Hello Pride Cardo ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa
pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Na ang gandingan. Una-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Buddy Ballesteros. Alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Wow, Agosto na. O Ghost Month na, Lakay. At 3 ng buwan ng Agosto. Sa ating mga headlines, Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alejandro Piquet, ala ba si Milky Sicoya? At saka si Fernando Tempura. At iba pang mga alias na tumanggap na acknowledgement na receipts. Lumitaw sa ikalabing isang araw na impeachment trial ni VP Sara. Tanggapan ni Vice President Sara Duterte na bigong mapatunayan kung paano ginamit ang 125 million pesos confidential funds sa loob ng 11 araw. Ayon yan kay COA Auditor Wamil. All price rollback bukas. Wow! Ang laki! Ang laki! Nakakalunod! 73 centavos sa gasolina at 60 centavos sa diesel. Grabe, ha? Tumas ng 10 piso, rollback 60 centavos. Niloloko na tayo. Koalisyon ng mga manggagawa sinugod ang korte sa Pasig, nagrally, nagsumite ng motion kontra TRO sa 85 peso wage hike. Babaeng judge para yung nag-issue ng TRO, Miss Thea. NBI meron ng persons of interest sa online threats o pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos ayon kay Director Melvin Matibag. Honey trap o sex scandal plot, iniimbestigahan ng NBI. Inaalam kung meron pang ibang target.
Kaya yung mga marurupok, Naku po! Nakaya! ingat sa mga Viva Max babes. Oo, kaya wag basta-basta aakbay Bibig lang. del Rosario, ha? Ginagamit ang pang sex trap, ha? Naku po! Pag patay kay bro BBM vlogger Mima Alicia, idineklara ng PNP na case solved na talaga. Mga report na maraming gun incidents tinawag ng Philippine National Police na sensationalized crime rate. Mas bumaba pa. Ayon yan kay PNP Chief Nartates. Mag-live-in na partner na nagnakaw sa may equipment sa Senate compound, arestado na ng Pasay Police. Bagyong Luis napanatili ang lakas. Signal number 1 nakataas sa 10 lugar. At bagyong Maymay, abay nagbabanta ring pumasok naman sa par. Standby din siya lakas. At bago ang detalye ng ating mga balita, alamin nga muna natin ang latest mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pero bago si Raymond, nabigo umano ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Napatunayan kung paano ginamit ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Batay sa testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, matapos na hindi matukoy ng Office of the Vice President ang confidential activities na pinaggamitan ng 125 million confidential funds. Ayon kay Wamil, hindi niya na ipakita ng Office of the Vice President ang physical and financial plan at accomplishment report kung saan ginamit ang nasabing pondo na niya na diskubre mula December 21 hanggang December 31 noong 2022. Mahalagaan niyang malaman nila kung saan ginamit ang pondo para matiyak kung ito ay allowable expenses sa ilalim ng Joint Circular 2015 na may regulasyon sa paggasto sa pondo ng gobyerno. Samantalang mariing itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paggastos ng 125 million pesos confidential fund sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Sa ika-11 araw ng impeachment trial, tinutulan ng abogado ng defense na si Attorney Michael Powa ang pahayag ng prosekusyon na batay sa record ng Commission on Audit o COA na tanggap ng OVP ang pondo noong December 20, 2022 at naipamahagi ito sa loob lamang ng 11 araw. Bagamat inamin ng depensa na nakatanggap ang OVP ng 125 million pesos confidential funds noong taong 2022, iginiit nito na aprobado ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tanging si Vice President Sara Duterte Carpio lamang ang Vice Presidente at DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Ito ang testimonya ni dating COA Intelligence and Confidential Funds Auditor na si Roderick Wamil sa kanyang pagharap sa impeachment trial kay VP Sara. Ayon kay Wamil na naglingkod sa COA mula 2014 hanggang taong 2024, walang naging confidential fund sina dating Vice President Jojo Binay at dating Vice President Leni Robredo. Si VP Sara lamang umano ang naging DepEd Secretary na nabigyan ng 125 o 112.5 million pesos na pondo. Bukod dito ay meron ding 500 million pesos ang na-audit ni Wamil na confidential funds sa Office of the Vice President mula taong 2022 hanggang 2023. Ganito ang pahayag ni Auditor Roderick Wamil ng COA.
Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. And Samantala, iginiit ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamil na hindi sumunod ang 2022 Fiscal and Financial Plan ng Office of the Vice President sa 2015 Joint Circular na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit at pag-uulat ng confidential funds. Sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Wamil na hindi inilagay ng OVP ang mga specific na confidential activities sa paggagamitan ng pondo kaya hindi rin umano maitugma ang mga nakasaad sa target at inaasahang resulta. Kinumpirma rin ito na ang naturang plano na inaprubahan noong Disyembre 13, 2022 ay may lagda ni Vice President Duterte. Tinukoy rin ni Wamil ang umano'y hindi tugma na mga petsa sa isang certification ng OVP dahil may petsang Enero 2022 ang dokumento samantalang ang cash advance ay para sa ika-4 na quarter ng nabanggit na taon at nanotaryo lamang noong Enero 2023. Narito ang bahagi ng pahayag ni Wamil. Confidential fund ng 4th quarter of 2022 of the OBP disclosed that una, yung kanilang fiscal and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. so una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. Opo. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Your Honor, for easy reference, Si Wamil ay testigo ng House Prosecution Panel sa Article 1 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ng OVP at Department of Education. Pangalan na Mary Grace Piatos. Muling naungkat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Alamin natin ang latest mula sa impeachment court. Mula sa Senado, RS number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, muling naungkat yung pangalan ng iba't mga kontrobersyal na pangalan na unang tumanggap umano ng mga pabuya mula sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sa Day 11 ng impeachment trial, kinumpirma ng testigo ng prosecution na si COA Auditor Roderick Wamil na kasama sa mga pangalang kanyang nakita sa mga acknowledgement receipt na tumanggap ng cash reward mula sa confidential fund ni VP Sara si Mary Grace Piatos. Sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capuna na kabilang sa mga counsel for the prosecution, sinabi ni Wamil na batay sa acknowledgement receipt ay tumanggap ng 70,000 pesos bilang reward at medicines si Piatos. Ilan sa mga kasama niya sina Renan Piatos, Janice Marie Revilla, Andy Lim, Alejandro Piquet at Gabriel Bisaya. Sabi ni Auditor Wamil, hindi compliant ang Office of the Vice President sa pagsusumiti lamang ng acknowledgement receipt kundi dapat ay may supporting year 2015-01. Ang mga dokumentong isinumiti ng OVP ay hindi rin umano tumutugma sa petsa na December 2022 na tinanggap ng OVP ang 125 billion pesos na confidential fund na inubos lamang sa loob ng 11 araw. Matapos maglabas ng audit observation memo at hindi nakapag-comply ang OVP ay naglabas ng notice of suspension ang Commission on Audit. Naritong bahagi ng Day 11 ng impeachment trial sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay Auditor Frederick Wamil.
Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Ang bahagi ng impeachment trial proceedings kanina na tinapos ng pasado alas 2 o mga 2:36 ng hapon dahil alas 3 kanina ay bumalik o nagkaroon ng sesyon ang Senado. Raymond? Ito si Mayor. Si Mary Grace Piatos, ipapatawag ba na impeachment court? Gusto ko makita si Andy Lim. Hindi, Mayor, kung may grupo sa kanila na magpipresenta either prosecution or defense. Ayan, pero sino daw ang mga gumamit? Na-determine na ba kung sino ang gumamit ng mga alias na ganyan? Mary Grace Piatos, Milky Sequoia Rigunan. Ang Rigunan Sequoia lang. Fernando Tempura. Ayan, at saka itong si Andy Lim. Alejandro Piquet. Yung mga ganun kasi ang pagkakabanggit, Mayor, ay ang Commission on Audit ay kumbaga hindi naman kasi siya yung nagpuporso ng investigation pagdating sa mga ganyan dahil nakabatay lang sila doon sa dokumento na isinumite ng concerned agency, in this case, yung Office of the Vice President, Mayor at Ms. Thea. Ayan, pero hindi ba i-require yung Office of the Vice President para tukuyin kung sino nga ba itong sina Mary Grace Piatos? Oo. Ang ginawa daw niya, Mayor, ay humingi ng, or after yung tinatawag na audit observation memo, kumbaga ito pala yung mga report na kumbaga nakita nila ang daming kulang, nagdala daw ng sulat doon sa Office of the Vice President. Yung una hindi tinanggap. Tapos nung ay hindi rin sila nakapag-comply doon sa hinihingi sa kanila ng COA, kaya naglabas sila ng notice of suspension dito sa kaugnay ng confidential fund, Mayor at Ms. Thea. Matapos ang trial kanina, Raymond, hindi ba nag-cross-examine ang depensa? Hindi pa umabot doon, Mayor, dahil hindi pa natapos ang direct examination ni Attorney Lorna Kapunan. Hindi pa. So bukas, babalik si Ginoong Wamil, ipagpapatuloy yung direct, then after which nagsabi naman si Attorney Michael Poe na sila ay magkakaroon ng cross-examination, Mayor. Ayan. At yung dalawang senador na nag-aaway, Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, naayos ba ni naging peacemaker yata itong si Senator Erwin Tulfo? Sana nga makarinig tayo ng ganyang balita, Mayor. Dahil nga mukhang ngayong araw medyo humupa naman. Obserbahan natin hanggat sa mga susunod na mga araw. Ayan. Nagkakatinginan ba sila sa session hall? Nag-eye to eye ba? 21 sila eh. Baka pwede ka naman tumingin sa pang 20 eh. Sige. Basta wag sila hawakan ng tenga. Ayan na. Abangan na lang natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na aprobado muli for the third reading yung itong Magna Carta for the Barangay Health Workers na noong nakaraang kongreso ay naprobahan ito pero hindi na isulong dahil nga doon sa naipit na bago natapos ang 19th Congress. Ito ay ang panukalang batas na ito. Ang may akda ay si Senador Risa Hontiveros at kasama sa nagporsigi si Senador J.D. Ejercito. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Raymond at Paas. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby man ang Milky Rigunan. NBI, meron ng pressure of interest sa online threat o pagbabanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, controversial, ha? Sino-sino ba kasi lakay? Meron palang ganito, honey trap. Mahirap yan. O sex scandal plot. Iniimbisigan ng NBI kung meron pang ibang target. Ayan. Naging ano ba, ha? Ano ang nangyari kay Executive Secretary Ralph Recto? Ha? At totoo bang ang mga involved dito ay mga sexy ladies, mga Viva Max babes ni Vic Del Rosario. Wow. Akala ko na outside na Colombo si ano eh. Sino? Si Recto. Recto. Samantala, pagpatay naman kay pro-BBM vlogger Mima Alicia, idineklara ng pulisya na case solved na. Abay, ba't naaresto na ba yung mastermind at saka yung gunman? At live-in, akala ko live-in partner. Ayan. Malacanang, bukas ang investigasyon sa reklamo laban kay Health Secretary Briggs Pujalte alias Louis Santos. Imbisagan pa ba yan? Diba dapat sinisibak na yan? At TRO laban sa wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila. Bigong mabawi matapos ang pagdinig ngayong araw. Diba? Ang tigas nung lady dyan sa Pasig, ha? Ayan. Samantala, Bagyong Luis, napanatili ang lakas, signal number pa rin. Nakataas sa 10 lugar sa Northern Luzon. At isa pang bagyo inaasang papasok naman sa PAR ngayong linggo. Ito ay tatawagin sa pangalang bagyong Maymay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Leon Toyota Alabang, Mr. Michael is my guy, Kuya Larry Francisco, aloha. Alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon.
Falcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Break time! Oras sa Misa Thea. Ganap ng alas 4:38 ng hapon. Bago natin natawagin ang mga report mula sa Malacanang, mula sa Kongreso. Standby, Let. Patatagalin pa ba yung bagong health secretary? Hindi pa ba sisibakin yan? Ang bilis naman ng palitan Si Gambling Man. Ayan. Si Casino Boy. Pero bago yan, mamigay muna tayo ng Aguinaldo Misete sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ilang days before Christmas, Ninang Thea. 143 lakay. Wow! 143, di ba? I love you yun. Oo. Dahil love na love din natin sila lakay. It's 143. Alala ko si Alma Moreno. Siya nagpasikat niyan. 143. Yung 143 natin, ang natawagan ni Kring Kring. Sino ang winner natin, Miss Thea? Mary Ann Colongon. From a very controversial location, place ngayon, lakay. Batangas. Alaes siya sa Batangas. Ayan. Mary Grace, magandang hapon, Mary Ann kabayan. Lakay. Ay, Mary Ann. Kala ko Mary Grace Piatos Piatos na. yun. Mary Ann, gandang hapon, kabayan. Hello po, magandang hapon po. Alaes ikaw sa Batangas. Dini po sa Santo Tomas po. Ay, malapit lang Bukupay. Ayan, o. Ano ka ang ulam natin yan? Yung bang may gata Okay, goto, lakay. Goto, Batangas. Lomi. Ayan. Ate Mary Ann, hindi na kami magpapaligoy-ligoy. Ayan, at hindi ka na namin pahirapan. Ang tanong lang namin ay anong himpilan ng radyo sa Pilipinas? Ang kauna-unahan at number 1. DZRH. Ang galing-galing mo talaga, ate. Pakiulit nga, ate. DZRH. Ang galing mo talaga. Conviction lang kayo. Yan. Dahil tama ang sagot mo, Ate Mary Ann Colongon, ikaw ay nanalo ng limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na aguinaldo. Congratulations! At bago na tawagin ang report mula sa Malacanang, abay, bati mo natin yung mga nanonood sa atin, Miss Thea, ha? Hello po. Mga classmate ko ito sa Pinili Institute, sa Barangay Valenzuela, Pinili, Ilocos Norte. Hello. At Barangay Pagnilaw, ayan si classmate, ha? Ayan si Carlito Valenzuela at ang kanyang sweetheart nung high school kami, ha? Mula noon hanggang ngayon. Yes, Ofelia Lucero Valenzuela na ngayon. Hello po. Insan, ayan, get well soon, Insan Lito, ha? At binabati natin yung mga kasama nila sa, yung kanilang tinuluyan niya sa may Bacoor, Cavite, ha? Yung pinsan ni Ofelia Pakupak, ayan, Tony Pakupak at Mirna Tubi, Ken Rhea Tubi, Alona de los Reyes at Rose Pakupak Olaya. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sana maganda ang araw ninyo, ha?
Samantala, hatawin na natin ang report. Ano ang report ni Miss Let mula sa Malacanang, Miss Thea? Malacanang bukas sa investigasyon sa reklamo laban kay DOH Secretary Brix Pujalte. Kauukulang laki reklamo agad. Inireklamo na sa Presidential Action Center sa Malacanang. Ang bilis-bilis naman ng mga pangyayari. Kasing bilis ng request niyang bagong Toyota Alphard. Ayan. Siya ba yun? Ang bilis-bilis naman yung manghingi agad, request agad, wala pang napapatunayan. Ayan, mukhang di nanalo sa casino eh. RS14, let Narciso please come in. Lakay, Miss Thea, bukas nga ang Malacanang na maimbestigahan ang reklamo ng isang grupo tungkol sa pagsusugal ni Health Secretary Jose Brix Pujalte. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, nararapat lamang na malaman ang katotohanan kung may ganitong issue sa kalihim. Dumistansya naman ang palasyo sa panawagang suspendihin si Pujalte habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi rin direktang sinagot ni Castro kung tiwala pa rin ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Pujalte kasunod ng kontrobersya. Sa halip, sinabi ni Castro na gagawa ng nararapat na aksyon ang presidente kung may lalabas na matibay na ebidensya sa aligasyon laban sa kalihim. Narito si Yusek Castro. Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol siya. Una nang itinanggi ng DOH Secretary ang akusasyon na tinawag nitong isang demolition job at nilinaw na ang kanyang pagbisita sa hotel ay para lamang sa mga opisyal na pagpupulong at trabaho. Ito si Lep Narciso para sa DZR. Yes, Akay? Bakit may ID siyang may alias na Louis Santos? Siya si Louis Santos. Yan ang tanong. Basta may ebidensya daw, Lakay. Sabi ng Malacanang. Meron na yata ilalabas na video eh. Parang ala Virgie Torres ng LTO, di ba? Sinibak yun eh. Oo. Siyempre, pagka pupunta ka sa casino, di ba? May CCTV dyan na listay na mamumukhaan ka talaga. Okay lang pagpasok mo ganun titingin ka doon, kakaway ka. Hello, mga ganun. Is it me you're looking for? Ayan. Atay tayo dyan. Doon sa reklamo sa Presidential Action Center, ano-ano daw ba yung mga iba pang reklamo, Miss Let? Reklamo saan, Lakay? Laban dito kay Louis Santos. Brix Pujalte pala. Ayan. Ano bang laro niya? Ayan. Sabi, slot machine daw ha? Sa slot machine. Kaya lang VIP room sabi may slot machine din pala sa VIP room na, na isang pindot mo, Miss Thea, yung isang laro daw. Magkano? Abay, slot machine pero daang libo. Ayan. Ang taya mo? Oo, ayan. Akala ko slot machine, mga barya-barya lang yun. Piso-piso doon, Lakay. Kaya nga ha? Depende, pero kung nasa VIP room ka, 100,000. malalaki din ang taya pala doon. Ayan. Okay. Hindi ako familiar, napapanood ko lang sa Ayan nga. Ako rin nakikita ko lang pagka nagagawin tayo dyan sa may Soler o kaya Okada di naman natin kabisado yan, kaya nanonood na lang tayo. Nakikisilip-silip. Nakikiosyoso lang. Nakikimerienda, Lakay. Pero di ba nadismaya ang Presidente Misret at kabago-bago pa lang niya, ilang days pa lang may isang buwan na ba, Lakay? Wala pa. Wala pa, di ba? 2 weeks pa lang yata. Basta ang dami na agad hinihingi. Ayan. Ano ba nangyayari sa... Kaya walang pahayag tungkol dyan, Lakay, ang Malacanang. Basta ang sabi ay bukas sa investigasyon at kung may ebidensya ay aabangan natin yung magiging hakbang ng Pangulo. Ayan, kung tahimik pa ang Pangulong Bonget, sabi na aking bubiti, galit na ang First Lady. Ayan. Bakit yung First Lady? Lalo dinunggol-dunggol pa. Ayan. Di ba dinunggol-dunggol ba? Paano? Kasano? Saan affair ba yun, Miss Let? Ayan, habang na kayo ang First Lady, dumaan ng Pujalte, sinagi yung ulo. Oh my goodness. Anong event yan? Nag-sorry. Pero yung sorry niya, parang wala lang, sorry. Parang gano'n. Haling sa ilong? Di ba siyempre, pagka, malaking tao yung mga di ka takot-takot. Sorry po. Hindi sinasaya. Walang sincerity, Lakay. Sorry, parang gano'n lang. Casual. Parang nakasagi lang ng taga-tabi-tabi. Parang ako lang inasagi. Sige, gano'n.
Ayan. Sige, abangan na lang natin kung ilang araw patatagal ang controversial na Secretary Briggs sa Pujalte na gambling boy, casino boy, gambling man. Ayan. Hala, abangan natin. Balik sa inyo, Miss Tay at Lakay. Bakit ang controversial ang mga namumuno Lakay sa Kaya Department nga, of Health? Basol ka nun ni Apo Secretary Condring Estrella Editor ng Apaya. TAR. Isuti nang i-recommenda kini Presidente. Ayan. Kunana ka nalaing datoy Apo. Nalaing. Nalaing. Nag-slot machine. Yung pala nalaing ag-casino. Ag-slot machine. Awan. Okay, Mary Grace tayo. Mary Grace Piatos et al. Baka hindi na kailangan masaksihan sa impeachment trial. Bakit naman? Gusto natin makita si Mary Grace Piatos kung sino siya, maganda ba siya, bata, may edad na, ayan. Crunchy ba siya? Oo, lalo si Milky Sequoia Rigunan. Yun na nga. Ayan, Ito matutunghayan natin si Milky Rigunan, pero si Milky Sequoia, hindi natin sure Lakay. at saka si Angelim Fernando Tempura. Ayan, Oo. mukhang hapon ba ito? Ayan. Arigato. Arigato gozaimasu. Aris number 12 man ang Milky Rigunan, please come in. Lakay at Teya, naku, mukhang hindi mo na masasaksihan, Teya. Si Bakit? Piatos. At Lakay, yung pinakabago, Andy Lim. Oo nga, sino si Andy Lim? Mhm. Hindi namin alam eh. At saka yung pikit. Sino pikit? Si Alexandro Piquit. Alejandro Pikit. Pikit. Ayan. So, pag-inggit pikit. Di ba ito yung taga ABS-CBN? Pikit? Pikit. Pikit ba doon? Yung Pikit Lopez. Ayan. First name niya. Yung kaaway ni bossing Gabi Lopez. Yung mga magpipinsan na nag-aaway sa properties na mga wealth nila. Oo. Pero at least yun, Lakay at Teya, totoong tao. Itong pikit na to, hindi natin alam kung talaga nag-i-exist. Pati yung meron pa siyang ka-apelido si Mary Grace Piatos na hindi masagot kanina ni attorney o ni Congressman Joel Chua at ni Congressman Zia Alonto Adjong kung kaano-ano niya itong Renan Piatos. Pero baka hindi na daw isa lang sa pagtalakay sa Article 1 o confidential funds sila Mary Grace Piatos at iba pang mga kahina-hinalang pangalan na nasa acknowledgement receipts ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Joel Chua kung tingin ng House Prosecution Panel na sapat na ang paglalatag ng mga ebidensya, baka hindi na ipatawag sila Mary Grace Piatos at iba pa. Paliwanag ni Chua sa pamagitan nito makatitipid ng oras at makatutulong para hindi daw masyado pang humaba ang paglilitis sa Article 1 o confidential funds. Bukod dito, sinabi ni Chua sa mga hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19 Congress na establish ng Philippine Statistics Authority na talaga namang hindi nag-e-exist ang mga ito. Base sa pagsusuri ng PSA, walang birth, marriage o death certificates ang sinuman na nabanggit na nakinabang sa confidential funds ng OVP na nakapirma sa kanilang authorization receipts. Narito si House Prosecutor Joel Chua. Of legal strategy, pero kanina lumalabas malinaw malinaw yung mga naipresenta kanina ng ating testigo, malinaw yung mga naging tanong ng ating private prosecutor ni si Attorney Lorna Kapunan at maraming na-establish kanina. So kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpipresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Personal opinion ko lang. Okay, sir. Sa pagharap naman ni Roderick Wamil, ang dating State Auditor ng COA-ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, bukod kay Mary Grace Piatos, nakalista sa mga acknowledgement receipts si Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marin Revilla, Pati Ting, Andy Lim, Alexandro Piquit, Fiona Biong, Sisfronio Balsac at Gabriel Bisaya. Naniniwala din si Chua na napatunayan ni Wamil ang mga questionable disbursements sa confidential funds ng OVP base sa mga dokumento na certified ng Commission on Audit. Ako si New Criguna, nagulat para yan sakay. Nadagdagan, meron pang Fiona ngayon ha. Oo, may Fiona na. Para sa Shrek yata ito. Oo nga, yung partner ni Shrek yan baka producer ng movie.
Fiona Biong. Ayan, Ang- Fiona ang Biong. daming mga bago. Oo, Ala, namin. ah. Nawala na yung gusto malakay si Fernando Tempura. Ayan. Ayun, favorite nila kay yan, wala na wala. Pero ito yung mga bago ngayon lakay at Thea at paulit-ulit nga si Andy Lim ang binabanggit kanina. Ayan na, pero para mawakasan yung mga controversial alias na ganyan dapat iniisa man lang si Mary Grace Piatos man lang makita, mailabas. Oo. Para makita kung totoo nga ba ito o hindi. Oo. Pero lakay at Thea, kung pagbabasehan mo PSA, talagang hindi sila nag-exist. Ngayon, ang katwiran kasi, di ba, pag intelligence fund, ibibigay sa isang tao, hindi naman sasabihin toong pangalan. So, alam na natin alias yan naman ng Milky, pero gusto natin malaman kung sino yung taong gumamit ng alias na Mary Grace Piatos. Yes. Kumbaga, yung burden of proof ngayon mukhang nasa depensa kasi ginamit mo si Andy Lim o sino si Andy Lim, i-produce yung tao na yon. Dapat ito yung patunayan naman ng depensa sa pagpapatuloy ng impeachment hearing dito sa Article 1 o Confidential Fund. Okay nga, Rud. Maraming salamat Manang Milky. Magandang hapon lakay at Thea. Ako si Neil Greguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Aris number 12, Manang Milky, Toyota Sequoia, Rigonan. Land Cruiser pa, lakay. Samantala, 125 million confidential funds ng Office of the Vice President. Sobra pa sa nagastos. So hindi lamang 125 million, mas malaki pa. Ayon sa report ng COA. Alamin naman natin ang report mula kay Aris number 7. Henry Uri, please come in. Henry. Thea, hindi nagtugma ang pumasok na pera at umano'y pinakagastusan ng Office of the Vice President sa sinasabing 125 million confidential fund na pumasok sa Office of the Vice President mula December 21 hanggang 31, 2022. Ito ay matapos, Deo, na ilabas nga ni Roderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds na mayroon pang 150,000 na sobra sa naging expenses ng OVP mula sa orihinal ng 125 million confidential fund. Ang lumalabas Deo sa naging testimonya ni Wamil kanina, ang kabuuang nagastos ng OVP ay 125 million 150,000, samantalang ang pumasok lamang sa kanila ay 125 million. Samantala Deo, ang mga sinasabing nakatanggap ng pera ay itong sina Mary Grace Piatos nga. Wala. Your Honor. You're not excused. Ayan. Proceed. Nova Santos sa nanakatap sinasabing 85,000, Miko Harina 295,000, Janice Marie Revilla 70,000, Patty Ting 150,000, Andy Lim 50,000, Alejandro Piquet 90,000, Fiona Biong 80,000 at Gabriela Bisaya 70,000. So ito Deo, ang mga tao sa likod ng ito ang mga pangalan at halaga sa likod ng sinasabing nakatanggap ng pera mula sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kapansin-pansin na walang umabot dito sa milyones. Kaya pawang mga ang pinakamalaki nito Deo ay umabot lamang ng 150,000. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Henry. Abay, lumaki pa pala. Babalikan natin ilang pang mga reports. Standby Edniel Parrosa. Ayan. Standby Tina Nolasco. Standby Noche Cacas. Standby Angelica Cosme. Ayan. Bakit walang nagsasalita ng DJ ngayon sa Love Radio, ha? Ayan. Mamaya malaman nga natin, ha? Ano nangyayari dyan? Pero bago ang mga reports, sabatin mo natin na happy birthday Raymond. Abay, ano ba ang handa ni Senator Joel Villanueva? Happy birthday, Senator Sir! At happy birthday din kay dating former Presiding Justice Romy Barsa ng Court of Appeals.
kay DARA Assistant Secretary Janil Demorito ng Bombo Radio. Kay ating Alice Cao, Mark Anthony Rimando, at happy birthday din kay Boy Hapon, Boy Madarieta. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:57. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Atin na balikan ang mga reports. Narito muna ang mga karimarimarim na balita. Tinawag ng Malacanang na karimarimarim at hindi makataw kung totoo mano'y planong sirain ang pagkatao ni Little President. Executive Secretary Ralph Recto sa pamagitan ng sexual plot. Wow! Ang kepala sa press officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain at nararapat lamang maimbestigahan lalo't may mga taong pinangalan ng kasangkot. Sabi pa ni Jose Castro, maaari ding hindi lamang si Recto ang nais biktimahin ng mga taong nasa likod nito.
Sinabi pa ni Castro na ang ganitong mga pangyayari ay nararanasan na noong nakalipas na administrasyon. At ito ang iniiwasan ngayon kaya pinapatupad ng pamahalaan ang due process. Sabi pa ni Castro, walang ibang gagawa nito kundi ang magustong manggulo sa gobyerno at sa bansa. Samantala magpapadala naman ng subpina ang NBI laban kina Batangas Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay sa planong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pirmado na ang subpina noong Biyernes ngunit ngayong Lunes lang ito ipapadala. Inaasa namang harap ang dalawa sa NBI sa Huwebes. Nauna nang sinabi ni Matibag na may mga biktima ng human trafficking na nagsabing inalok umano sila ni Paras ng bayad kapalit ng pag-imbento ng kwento at pagpapapirma sa affidavit laban kay Recto. At ayon sa aking bubit, Miss Teya, ayan ang gusto ko lang. Hinabangan ko eh. ang mga involved naman ng mga chiching dito ay Viva Max Babes. Mga bagets o mga seasoned? Medyo bagets-bagets yan. At ayon pa sa ating bubit, Miss Teya. Ano lang abay, binayaran umano ang mga Viva Max Babes. Magkano? Lumalabas na alamin natin kay Director Matibag. 2 million nga ba? O 1 million? Ayan. Per Viva Max Babe? Yes, para gawan ng kwento. At sila ay iniregalo kay Secretary Recto. At nagdroga pa. Mga tipong ganon. Shame on you kapag hindi yan totoo. Kaya nga kawawa naman si Secretary Recto kung hindi ito totoo. Kasi ayan. outside ako ng butol. Lagot siya kay Sister Estela L. Ayan. Tita V. Ate V. Ayan. At ito na ang report ni Edniel Parosa. TRO laban sa wage hike sa Metro Manila. Bigong mabawi matapos ang pagdinig ngayong araw. Ayon yan sa labor groups. Ida-time ang balitang yan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Bigo ang pamahalaan at mga grupo na manggagawa na mabawi ang Temporary Restraining Order, TRO, na ipinataw ng korte laban sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Ito ay matapos ang pagdinig na isinagawa sa Pasig RTC Branch 252 ngayong araw na sinaksihan ng Office of the Solicitor General, petitioner na Redicon Construction Company at observers na nagkaisa Labor Coalition. Ayon sa grupo nagkaisa, inatasan lamang ng korte ang mga partido na magkomento sa kanilang urgent motion to intervene upang makasali sila sa mga sunod pang hearing. Binigyan ng Pasig RTC OSG at petitioners ng 3 araw para magbigay ng komento. Bagay na aksyonan daw sa loob ng 10 araw. Gayun din, nagsagawa ng manifestation ng OSG para formal na alisin ng TRO na labag sa Labor Code kung saan nakasaad na tanging National Wages and Productivity Commission lamang ang may kapangyarihang duminig ng petition sa wage adjustment. Ibig sabihin, matutuloy-tuloy pa itong paglot ng taas sahod hanggang sa Agosto. Kapag si Carlo Villate, nagpagsalita ng Trade Union Congress of bakit araw kung siya ay nabas. Naku, naputol na lakay. Awan. Nangyari, ayan. Lobat ka ba, Edniel? O nabag ka ba? Ayan. Na-TRO din yung signal. Na-TRO, ayan. At klaruhin natin, Secretary Francis Tolentino, ayan. Kasi pa rin namin binabagit na yung naglabas ng TRO ay si Judge Achilles Bulawitan ng Pasig RTC. Hindi siya. Executive Judge. Iba pala yung kanya pinalabas na order. Ang inilabas ni Judge Achilles Bulawitan ay status quo anti-order. Ibig sabihin ni walang galawan, status quo lang. At ang tunay na naglabas ng temporary restraining order. I see. Ayan, pinadala sa atin dito Ayan, nasaan na yung aking kodigo rito. Ayan. Yes, Mr. Witness. You may check your notes. Ang sabi rito nasaan na yun? Si Judge. Ayan.
Si Judge, mamaya na nawala na, ha? Pero ang Judge na nag-issue ng TRO para pigilin ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase ay walang iba kundi ang presiding judge ng Pasig City Regional Trial Court. Ito ay si Judge Marie Joyce Manungsong. Babae Marie pala. Joyce Manungsong. Ang naglabas ng TRO laban sa wage increase. I will repeat it again for the second time once more. Judge Marie Joyce Manungsong na ang presiding judge ng Pasig RTC. Showbiz, Miss Thea. Eto nga at DJs ng Love Radio Manila, emosyonal sa inilabas na hanggang dito muna video. Tanong ng mga kabisyo at mga chismoso, lakay. End of an era? Ida tayo mong balitang yan, Angelica Cosme. Bakit? Magsasara na ang Love Radio? Naku, alamin natin sa report ni Angelica, lakay. Napuno ng pagtataka at tanong ang mga kabisyo o listeners ng Love Radio Manila. Ito'y matapos sunod-sunod na naglabas ng video na pinamagatang hanggang dito muna. Ang mga DJ na sina Nicole Yala, Rakitera, Tanya Chinita, Diego Bandido, Uncle Dagol, Conyo Bicolano, Maratoni, Kim Chino at Titan Jello. Kung saan tila emosyonal ang mga ito na nagbalik tanaw sa kanilang mga pinagsamahan sa ere. Datinapos ng isang pasalamat sa lahat ng mga masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, kabisyo. Maraming salamat, mga kabisyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong mahal, kabisyo. Maraming salamat, mga kabisyo. Maraming salamat, kabisyo. Sinubukan ko namang kunin ang pahayag ng binansagang Queen of FM Radio at Station Manager ng Love Radio Manila na si Nicole Yala, ngunit tila tikong pa ang bibig nito tungkol sa lagay ng istasyon. DJs kaninang umaga. Ito naman, ayoko nang mag-comment dyan. Hindi, okay lang. Pero hanggang kailan po? Hindi. Kaya babalik yung mga programa. Sorry, hindi na ako mag-comment. Sa ngayon, wala pa rin inilabas na pahayag ang pamunuan ng Love Radio Manila tungkol sa halos buong araw na hindi pag-ere ng mga DJ ngayong unang Lunes ng Agosto, gayon din sa tila farewell video nila. Mga gunita na last February, nagdiwang ang Love Radio Manila ng ika-51 anibersaryo. At ito nga mga nakalipas na buwan, nagpasaya sila ng mga solid kabisyo mula Maynila, Pasig, San Juan at Muntinlupa sa idinaos na hatid saya libreng concert. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Ano ba yan? It hurts to say goodbye. Basta lakay may dahilan ng katahimikan. Yun lang yun. Ano ba yan? Vaya con Dios na ba yan? Sayonara na ba yan? At yan ang kabarang pala ng break time. Oy, sabi nga pala ating business correspondent. How much lakay? Aba, tumatatag ang piso ha? Abay, bumaba po ang palitan ng dolar. Ngayon ay 60 pesos and 93 centavos. Aba, ngayon lang ulit pumalo ng 60 lakay. Ayon kay business correspondent, Mr. Michael is my guy. Bye-bye! Oras ganap ng alas 5:10. Tayo nagbabay lakay. Ako po si Deo Macalma. Ako na po Thea Pecho Corpus. Susunod na ang mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye! Sayonara! This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So